what kind of life we must have now that we are in the last days. Ang tagal na ho nating tinitingnan itong topic na to about the last days. At kung titingnan ho nating mabuti, yung sabi ni Pastor Jun na see you at the finish line, pag pinag-aralan talaga natin yung tinatawag natin na last days, ang ibig sabihin yan, tayong lahat na narito ay malapit na sa finish line. Yung talagang tunay na ibig sabihin yan, malapit na tayong lahat sa finish line. O ngayon, kung meron diyang nagmamadali, pwede namin kayong pagbigyan. Wala pang nagmamadali dito dahil marami pang aabutin. Kung mapapansin nga po ninyo, ang ating senior pastor, okay lang na magpaiwan para sa mga minamahal din ng Diyos na maaring maiwan on that day. So magsisimula ako ngayon sa pamagitan ng pagbibigay sa inyo ng research patungkol sa pananaw ng karamihan ng lingkod ng Diyos, kung ito bang nangyayari sa ngayon, tanda na ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ito po ay research ng Lifeway sa 1,000 pastors na ginawa bago pumutok yung COVID virus. Ginawa ito noong January 24 hanggang February 11 noong 2020. At ito, ang tanong ay ito, ang current events ba on that time, yung nangyayari sa kapaligiran, ang nagaganap sa kapaligiran, yun po ba ay sapat ng dahilan para masasabi na nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon? At ang result, ito ho, 9 out of 10, more than 90%. At kasama ho ako sa naniniwala dyan. At ito po ang isa sa mga tanong. Kung sila ay naniniwala, yung tinanong mismo, kung sila ay naniniwala that in their own lifetime, sa lifetime nila mismo, babalik si Jesus, 56% ang nagsabi niyan. At ako rin mismo, naniniwala ako dyan. Okay. Maaring mayroon ho ngayong nakikinig na mayroong ganitong klaseng kaisipan na ang end time message ay maaring outdated o di kaya ito ay parang in-update lamang na message. But let me tell you, kung mayroon kang ganong klaseng kaisipan, this message ay never na naging outdated at never din po ito na naging updated. Kasi sa mga nagbabasa ng salita ng Diyos, ipinahayag na ng Diyos ang mga mangyayari sa future mula pa ng simula. That's how all-wise our God is. Kaya ang message about the last days, kailanman hindi ito naging outdated. Hindi nga po natin ito matawag na new message Kasi kung mapapansin ninyo, even the first disciples of Jesus Christ, nakasama pa mismo nila ni Jesus noon, ilang taon pa lamang bago umakyat si Jesus sa langit, ay nagbigay na ng ganitong klaseng mensahe about the last days. Tingnan ho natin ang sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 1 to 2. Sabi ho dito, Beloved, I now write to you this epistle, both of which I stir up your pure minds by the way of reminder. Ang ibig sabihin ho dyan, ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay bigyan ninyo ng pansin. Sinabi ho ito ni Pedro para gisingin ang mga nakikinig, ang mga sinulatan niya para maintindihan ho nila yung kanyang sasabihin ay tunay na mangyari. Ituloy po natin yon. That you may be mindful of the words which were spoken by holy prophets. Kanina ang sabi ko, sinimulan ito na ituro mismo ng mga apostles ni Jesus Christ. Pero pansinin niyo, si Pedro mismo, inatras pa. No, hindi ito nagsimula sa amin. Maging nung Old Testament pa, ito ay sinimula ng ipahayag ng Diyos na si Jesus ay muling babalik. Tuloy pa po natin yon. That you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandments of us. Ang binabanggit niya dyan, ang higit kasi na nagbigay ho talaga ng diin ng message patungkol sa pagbabalik ni Jesus is Peter and John, the apostles of the Lord. At ito ho, ang atin daw po mismong Panginoon ay mayroong sinabi patungkol dito. Okay, kung minsan ho,
Itong tinatawag natin na end time message ay nagdudulot kung minsan ng pagkatakot. Alam niyo nang ako ay hindi pa humana ng palataya, ganun ho ako. Ayaw ko na mapakinggan ang muling pagbabalik ni Jesus na mensahe ang isang dahilan lamang ho doon. Hindi ko alam kung ako nga ay ligtas. Pero alam niyo ba na yung mga tao na nakakaunawa na kaya pala babalik si Jesus, ito ay para sa mga nanampalataya sa Kanya, ito ay magbibigay ng comfort. Actually, kanina, I think, was it 1 Thessalonians chapter 4, verse 18? Therefore, comfort one another with these words. At ang binabanggit ho dyan, ang katuruan patungkol sa muling pagbabalik ni Jesus. Tingnan po ninyo, sabi ko sa inyo kanina, si Jesus mismo ay merong sinabi patungkol dito. Sa John chapter 14, verse 1 to 3, sabi ho dyan, huwag kayong mabagabag ang inyong puso. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Verse 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi sa gayon, sasabihin ko sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. Okay, next. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ito ang word na ginamit ho dyan, ako'y babalik. Alam niyo ho, nung mabasa ko ho ng pag-aralan ko ng mabuti ho ito, kaya ho pala ako babalikan ni Jesus dito sa sanlibutan na ito. Dahil ang sanlibutan na ito ay hindi ito para sa akin. Ang akin ho palang Diyos ay naghanda ng isang lugar para sa mga sasampalataya sa Kanya. Ang lugar na yon ay siya mismo ang gumawa. At dahil siya mismo ang gumawa ng lugar na yon, iyon ay hindi na masisira. Doon wala na tayong maranasang gutom. Doon wala na tayong maranasang problema. Lahat ng mga troubles nating naranasan ngayon sa sanlibutan na ito, pagdating ho natin doon, mawawala lahat ng iyon. At yun ang sabi ho niya, pag nagawa na, ibig sabihin noon hanggang ngayon, si Jesus is in the process of building. Oh, praise God. Ang lugar na pupuntahan ko ay ang akin mismong Panginoon ang naghahanda. Hindi ho ba yan magbibigay sa atin ng comfort, lalo na kung ikaw sa ngayon, puno ng problema. Lalo na kung sa ngayon, ang buhay mo ay dinadapuan ng iba't ibang sakit at karamdaman. Lalo na po kung sa ngayon, ang nararanasan natin ngayon sa salibutan na ito na puro kahirapan, ay nararanasan mo mismo. Huwag kang mag-alala. Sabi ho sa Bible, ang lahat ng yan ay matatapos. Bakit ho? Babalikan ho tayo ni Jesus. At kung si Jesus ang nagsabi, nung sinabi ni Jesus, magkaroon, ginawa ho niya yan. Ibig sabihin nun yan, kung si Lord ang nagsabi, yan ay totoo, mapanghahawakan natin yan, at dahil yan ay totoo, pwede ho nating antayin yan ng mayroong katiyakan. Bagamat sinabi ni Jesus na siya ay muling babalik, hindi naman niya sinabi kung kailan. So wala ho talagang nakakaalam ng exact na oras noon. Pero sa Bible, pag ating pinag-aralan, mayroon ho tayong tinatawag na mga signs and indication para malaman ho natin that this is already the time. So titingnan ho natin ang ilan sa mga ito. Indicators that we are now in the last days. Yung una na ating titingnan ho, ano ho ba ang attitude ng mga tao sa ngayon? Ang babait ba ng mga tao sa ngayon? Ang gaganda ba ng mga karakter na makikita natin sa ngayon? Sa 2 Timothy chapter 3, makikita ho natin dyan yung tinatawag na collapse of morality o di kaya degeneration of human character. Na ang ibig sabihin ho niyan, kung ang mga mabubuting bagay noon na nakikita natin sa ating mga ninuno, hindi na natin yan makikita sa ngayon. Kasi mayroon ng pagbagsak ng tinatawag na moralidad. At ang karakter ng mga tao ngayon ay sobra ng apektado ng makasanlibutang sistema na hindi na niya in reality nakikita kung alin pa ang tama at kung alin ang mali. At ang nakakalungkot pa ho dito, dahil ang mga tao na yan, sila ngayon ang nakaupo sa mga gobyerno, so sila ngayon ang nagdidictate kung alin ang dapat na gawin. But that's not what the Bible says. Ang dapat lamang nating sundin, lalo na ng mga mananampalataya, ang basis ng ating pamumuhay is the Word of God.
sa ibang bansa. Pwede yung i-declare ng gobyerno. Pwedeng mag-asawa ang babae at ang lalaki. Pwede yung i-declare ng gobyerno. Pwede mong patayin ang isang tao na nahihirapan. Pero yun ba ang sinasabi ng Bible? So makikita ho natin that in the last days, there will be collapse of morality and there will be degeneration of human character. At sa Matthew chapter 24 verse 12, ito ang ating makikita. There will be an increase of lawlessness. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. At ang nakakalungkot ho dyan, baka kasama ho ang mga mananampalataya dyan that the love even of many Christians, so-called Christians, will grow cold. So they will be affected by what's happening in the world. At ito ho, ang result ng yan po ay magdudulot ng matinding kaguluhan. If there is a collapse of morality, if there is a degeneration of human character, if there is an increase of lawlessness, ang result niyan, tiyak ko, matinding kaguluhan. Kasi ang mga tao, gagawin niya kung ano ang kanyang naisip na wasto. Ang problema ang naisip niyang wasto, iba ang naisip ng iba na wasto. So ano ang mangyayari? Kaguluhan. Kung mapapansin niyo, kahit na magkakapatid, nag-aaway sa kapirasong lote. Pinag-aawayan yan, o di ba? Yung boyfriend nga pinag-aawayan ng dalawa na parang maubusan. Di ho ba? Ito pa ho. Because of the collapse of morality or of the generation of human character, there will be great changes in nature and weather. Ito po, dahil sa sobrang pagiging makasarili ng tao, ang kagubatan, kakalbuhin ho niya. Ito ho ang ayon doon sa article na nabasa ko ho noon. Kaya po pala, lumalaganap ngayon yung iba't ibang mga peste na atin hong nararanasan sa ngayon kasi ho, karamihan ho kasi ng peste ay nanggagaling doon sa mga hayop na nasa bundok. At dahil sinira ho yun ng tao, ang mga hayop na yun ay nakikipag-mingle na ngayon sa kapatagan. So lumapit ho sila ngayon sa mga tao. Dahil sinira ng tao ang kanila pong habitat. Ang lugar na kung saan sila nakatira. At ang mga iyon, may sakit sila na sila ay hindi affected. Pero ang tao ho, dahil yun ay napalapit ang iba't ibang mga hayop na to sa mga tao, sila ay affected ngayon. Isa yun sa reason kung bakit mayroong tinatawag na mga pestilences. Kasi ho, sinira ng tao yung habitat ng mga hayop na yon sa kagubatan. Sinisira ng tao ang mga karagatan. So ano ang magiging resulto noon? Kagutuman, food shortages, ang maaring maranasan ng mga tao. Ngayon, isa pa sa major indicators that we are now in the last days is this. Yung events, yung situations, o iba't ibang sirkumstansya na nagaganap ngayon sa atin hong kapaligiran. May makikita ho tayo sa Matthew 24, sa Mark 13, at sa Luke 21, makikita ho natin dyan yung sinasabi na there will be unusual signs in earth and heaven. Alam niyo kung kayo ay nanonood ng YouTube, mapapansin ho ninyo, sa ngayon ho, may mga lugar na imbes na ulan, tubig, ano ang umuulan? Isda, ibong patay. Hindi ho yan nangyayari noon at hindi ho yan napapabalita noon. Pero ngayon ho, naranasan ho natin yan. Ang mga ibon sa isang lugar, basta na lamang bumabagsak. At ito, kung kayo ay nanood, nung pinalabas ng ating senior pastor nung New Year, sa mga sinkhole na hindi nangyayari ho noon, gumuguho ang buong building. Gumuguho, bigla na lang nalalaglag ang mga kotse. So makakakita ho tayo ng mga tinatawag na unusual signs and wonders in the heavens. Kung mapapansin din ho ninyo, binabanggit din ho doon yung earthquakes. Ano ho ba ang kaibahan ho niyan? Alam niyo ho ba na sa ngayon ho, maging sa Pilipinas lang, mayroon hong naitala sa loob ng isang araw
almost 140 earthquakes. Pilipinas lamang ho yun. Hindi lang naramdaman ang iba. At in reality, pag tiningnan ho ninyo ang balita ng earthquake sa Pilipinas, itong February lamang, wala kayong araw na mabasa doon na walang earthquake. So diyan makikita ho natin ang mga events na to ay nagpapakita lamang na ang sinasabi sa Bible ay nasa atin ng kapanahunan. Pero ito yung encouragement mula sa Diyos para sa atin na nabubuhay sa ngayon. Kahit na mangyari ang lahat ng ito sa ating kapaligiran, kung in Christ ka, kung mananampalataya ka ng Diyos, this is not the time to fear. This is not the time to worry. This is not the time to panic. Bakit? Ang sabi sa Bible, Psalms 112 verse 7, ito ho, maaaring nababalitaan natin ang lahat ng mga ito. Sa panunood ho natin, maririnig natin ang mga ito at nakikita ho natin ang mga ito. Pero ang sabi ho dito, He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. So ang mga events na yan na nangyari sa ating kapanahunan, pag in-incorporate natin ang last day sa verse na yan, in reality, last day are days to develop our faith and our trust in God. Kung nakikita na ng mga mata mo, kung narinig na ng tainga mo ang mga bagay nito, then this is the time for the church to develop our faith and our trust in God. Kasi ang isang mananampalataya sa kabila ng mga hindi magandang balita, kung ang kanyang puso ay nakatuon sa Diyos, pwede niyang awitin, I'm trusting in you, Lord. I'm trusting in you. At dahil sa puso niya buhay ang pagtitiwala sa Diyos, ang Diyos ay nangungusap sa kanyang kaloob-looban na ako ang bahala sa iyo. Hindi kita pababayaan sa sitwasyon na yan. Kung ikaw ay nag-iisip na dahil sa nangyari sa ating kapaligiran sa ngayon, parang nakalimutan ka na ng Diyos. Some of you might be in the worst situation right now. But this is not the time for you as a Christian to fail in your faith. Ask God, Lord, increase my faith. Dahil ang mga mahirap na pangyayari sa atin ng mga buhay, as long as we hold on to what the Word of God says, our faith will be developed. And once our faith will be developed, yun po yun ang magpapatatag sa atin sa oras na tayo ay nakakarinig at nakakaranas ng mga hindi magagandang pangyayari sa ating mga buhay. Kailanman ang isang tao na tumatawag sa Diyos ay hindi maaring ipikit ng Diyos ang kanyang mata sa anak niya na umaasa sa kanyang tulong at sa kanyang biyaya. Hindi pwedeng gawin ho yun ng Diyos. Kaya ano ang sabi ho dyan? He will not be afraid. I will not be afraid of evil tidings. Nababalitaan ko na maaring matanggal ako sa trabaho, I will not be afraid of evil tidings. Ang COVID virus ay malapit sa lugar natin, I will not be afraid of evil tidings. Brethren, gawin ho natin ng panahon na to ng kahirapan ay panahon na ma-develop ang ating pananampalataya sa Diyos. Dagdag pa ng sumulat ng Psalms 112. Tingnan naman ho natin sa Psalms 46, verse 1 to 3. Sabi ho dyan, God is our shelter and strength. It's not your money. Hindi ho yung mga naipundar mo noon. Hindi ho yung magandang reputation mo. Hindi ho yung naabot na taas ng napag-aralan mo. Ang sabi ng sumulat ho dito, God is our shelter and strength. And I want you to understand, David wrote this. Pero ano ang sabi niya? God is my strength. Hindi yung kanyang posisyon bilang hari. Hindi ho yun ang kanyang kayamanan. Hindi ho yung mga tao na kumikilala sa kanya bilang kanilang leader. He has those things. Pero ano ang sabi ho dito ng Bible? It is God who is the source of my strength. God my shelter. Ano ang ibig sabihin nun yan? Sa Diyos ako pwedeng kumanlong. Hindi sa mga tao,
Hindi yung mga tao, hindi yung mga kawal ko ang mag-iingat sa akin. Ang aking Diyos ang mag-iingat sa akin. Pag ako ay nanghihina, hindi tao ang lalapitan ko. Ang Diyos ang lalapitan ko. Pag ako ay naguguluhan at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, ang Diyos ang lalapitan ko. Yan ang sabi ni David, God is our shelter and strength. Ang ganda ho ng kasunod na verse niyan. Always ready. Hindi mo binanggit yan sometimes. Hindi ka ba natutuwa that your God is always ready to help in times of trouble? So ikaw na nakikinig sa ngayon, anumang trouble ang naranasan mo, always remember this, your God is very much ready to help you in times of trouble. So ano ang kasunod niyan? If God is on my side, who can be against me? Kaya sabi niya, we will not be afraid. I will not be afraid of COVID virus. Of course, iingat ho tayo. Pero kung kailangan kong lumabas, dahil may kailangan akong bilhin, kailangan yun ng pamilya ko, kailangan ko yun, I will not be afraid. Nakakarinig tayo ng mga balita, yes, may economic collapse. Alam niyo ito habang tinitingnan ko ito. Lord, salamat, ang manager ko ay ikaw. Nagtatrabaho ako sa church na tinayo mo. At dahil ikaw ay hindi nababangkrap, ikaw ang bahala hanggat ako ay buhay sa sanlibutan na ito. Sabi diyan, so we will not be afraid. May nakikita ka na collapse ng ekonomiya. May nakikita ka na paglaganap lalo ng pandemic. Pero ang sabi, I will not be afraid. Even the earth is shaken. And the mountains fall into the ocean. Alam niyo kung anong ibig sabihin yan? Dilobyo. Maring ang buhay mo sa ngayon, ang naranasan mo ay hindi kagaya ng naranasan mo noon. Sobra sa ngayon. Na sa tingin mo, hindi ko kaya. Wala na akong magagawa sa ngayon. Pero ang sabi ho dyan, I will not be afraid even if the earth is shaken and the mountains fall into the ocean depths, even if the sea roar and rage and the hills are shaken by violence. Alam niyo kung ganyan ho yung Diyos mo, o mayroon kang ganong klaseng sandigan. Alam niyo, nalulungkot lamang ako kasi mayroon ng mga tao na nakakarinig na ng patotoo, ng mga tao mismo na lumapit sa Diyos, pero hanggang ngayon, hirap sila sa buhay, pero wala silang ginagawa na paglapit sa Diyos, lungkot na lungkot ho ako. And all that they need is to believe in what they're hearing about God. So up to now, kung hanggang ngayon, tinitigasan mo ang puso mo, wala pa rin sa Diyos ang totoong tiwala mo. This is now the time for you to wake up. Ang topic ko natin, the kind of life that we must have. Ang buhay mo sa ngayon, kung yan ay hiwalay sa Diyos, you will not make it. Maybe you could make it today. But I could never give you an assurance that you could make it tomorrow. Or if you could make it tomorrow by your own strength, I could never give you an assurance that the next day, the next week, next month, or year, still you remain standing. Because only those who put their faith in God could say, I could stand in the midst of this turmoil. Only those who believe in God could say, my God will never leave me nor forsake me. He has been with me in the past, so there is no reason why God will not be with me now that I need Him more. Dear brethren, huwag nating isipin na ang Diyos ngayon ay magpapabaya. What do God says? He's not a short-handed hand God. Hindi yun ang sinasabi ng Bible. What the Bible says, even before we call, even before a voice out comes from our mouth, even before what our heart, yung laman ng ating puso ay lalabas sa ating labi, I will already answer because that's what God sees in the heart. Alam niyo, salamat na lang ho talaga ako. Ako mismo nagpapasalamat ako kay Lord kasi ang tinitingnan ng Diyos, puso. Ang daming tao mahiyain, hindi niya pwedeng sabihin yung gusto niya. Sabi ko, Lord, thank you so much. So, paano yung mga pipi? Walang lalabas sa kanila ng mga boses. Paano yung mga paralisado?
Wala akong makikita sa kanila na sign that they are surrendering to God. Pero salamat na lang ho talaga, the God looks at the heart. Don't forget our message last week. Don't forget that one. So dito ho sa ating tiningnan, na-establish natin yung katotohanan that we are already on the last days. The big question that we must answer correctly now is this: how prepared are we? Or are we really preparing for this? Sabi ko sa inyo kanina, sa mga nakinig ng new message, mula sa ating senior pastor, what did he say? Prepare. Prepare. And what else? Prepare. Morning, noon, afternoon, good days, bad days. Good things happen to you, bad things happen to you. Prepare, prepare, prepare. Mangyari man o hindi, ang inaasahan mo, if you are prepared, your heart is steadfast because you know, yung expectation ng Diyos sa iyo ay nagawa mo. Ito, ang dami ho sa atin na umaasa na darating ho yung bukas. Ang malaking tanong ho, paano kung hindi na ho yung darating? Kung alam mo na hindi ho yung darating, what change could be seen in you now? Considering that Christ will not come in the next 50 years. Considering ho ano, what will you prioritize now? Hindi nga dumating si Lord. Kaso lang, hindi ka na dinagdagan ng bukas. Ang bukas mo ngayon na inasahan mo, hindi na yun nadagdagan pa ng panibagong bukas. Maring umaasa ka kahapon na mayroon kang bukas ngayon. Okay. Okay ka doon. Pero ni isa man sa atin na nakikinig sa ngayon ay walang assurance na kung pinigyan tayo ni Lord ngayon ng bukas, ay may bukas ulit tayo. None of us could be assured of that. So kung alam mo natin na wala na ho palang bukas, wala tayong assurance na mayroon ho tayong bukas, what kind of life could be seen in us as a Christian? Ito, let me give you this illustration para makuha ninyo kung ano ang ibig kong sabihin. Isang pasyente ang bumalik sa kaniyang doktor upang alamin ang result ng mga chinek sa kanya. Ito ang sabi ng doktor nung makaharap niya. Na sa kanya na yung final result ng examination. Pero ang sabi ng doktor ay ito, sa result na sasabihin ko sa iyo, ay pareho na may good news at pareho din na may bad news. So pareho. Ano ang gusto mong malaman? Una, ay siyempre, good news. O ito yung good news na gusto mong malaman. Sa resulta ng mga ginawa kong examination sa iyo, may natitira ka pa ni 24 oras upang mabuhay. Ayun yun. Okay. Nagtanong siya ngayon ulit. Doc, ano naman ho yung bad news? Ang sabi ng doktor, ay ito ho. Kahapon ko pa ito dapat sinabi sa iyo. Now, kung ikaw ang pasyente na yan na binabanggit ko sa kwento na ito, what will you do? Instead of 24 hours, you only have 2 hours. What will you do? Dear brethren, yung message about the end time, hindi ito parang baliwalain lamang ho natin. Sabi ko ho sa inyo kanina, this might cost your own life. Life after, yung buhay mo na mararanasan after leaving earth.
So we have to be serious about this. So ito po yung ating titingnan ngayon. Ito po yung pinaka-topic natin. What must we do now that we are in the last days? At titingnan natin ito sa 1 Peter chapter 4, verse 7 to 11. Sabi ho dyan, but the end of all things is at hand. Now, I want you to remember, sinabi ho ito ni Pedro almost 2,020 years ago. So pag in-apply ho natin yan sa ating kapanahunan, kung ang end of all things it is at hand noon, malapit na, ngayon, paano natin i-determine yan o i-reward yan? Malapit na malapit na. Malapit na sa finish line. But the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. Verse 8. And above all things, have fervent love for one another, for love cover a multitude of sins. Be hospitable to one another and without grumbling. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. If anyone speaks, let him speak as in oracles of God. If anyone ministers, let him do it with the ability which God supplies, that in all things God might be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and the dominion forever and ever. Ito ang mapapansin ninyo. Sino sa inyo ang nakakaalam nung tinatawag na cassette, yung cassette tape? Hindi nyo ba napapansin na pagka malapit ng matapos ang bilis? Sino nakapansin noon? O ito, ang last days ay parang ganito ho. Pag malapit ka na sa finish line, at alam mo, ikaw ang magwawagi, magre-relax ka pa ba? Ang nasa isip mo ba ay yung mga bibilhin mo? Ang tinutukoy ko, habang ang isang manlalaro ay nasa finish line, ang kanyang strength, ang kanyang mind, nakafocus doon sa finish line. Mayroon ng sincerity. Pero ito yung nakakalungkot. Sa buhay Kristiyano, pag pinag-usapan ang finish line, which is the end of all things, baliwala. At yun ang nakakalungkot na reality pag tinignan ho natin sa ngayon. Ito po ang isa sa napapansin ko. Ngayon nung nasa pandemic ko tayo, alam mo ba yung dami ngayong naloko doon sa TikTok? Ito, TikTok parang libangan? No. Kung Kristiyano ka, pakinggan mo ito. Sa pagti-TikTok mo, anong galaw ng katawan ang ginagaya mo? Anong bihis ang ginagaya mo? Alam mo, ang ginagaya mo, sasabihin mo parang pang-relax. Pero kung hindi mo napapansin, ang ginagaya mo na kilos, ang ginagaya mo na pananamit, ay yung tao na, kung medyo masilan ka, pasensyahan mo yung word na gagamitin ko. Ang ginagaya mo yung tao na may sira ang tuktok. So, brethren, hindi ako nagbibiro. Kung yan ang pangtanggal, kung yan ang parang pang-relax mo, nagkakamali ka. Kakamali ka. Balik ko tayo dito sa ating tiningnan. What must we do now that we are in the last days? Diyan sa 1 Peter chapter 4, verse 7, ito ang ating mababasa. But the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. Ano ang ibig sabihin niyan? Be spiritually awake and alert. Don't be in the state of being sleepy and lazy. Don't be shocked when Christ returns. Ito, mayroon ulit akong survey na nakita.
At ito naman ay tiningnan itong mga activities ng average Christian sa loob ng isang taon. Ito, pakinggan ninyo ito. Of course, ang survey na ito ay hindi po ito sa Pilipinas ginawa kasi wala namang gumagawa ng ganitong klaseng survey. So this was Christians in the Western world was surveyed. At ito, ano raw ang activity ng mga Kristiyano sa loob ng isang taon? Ilan lamang po ito. Ito, sa loob daw ng isang taon, ang isang average na Kristiyano, nagsa-shopping sila 90 hours. Sa loob yun ng isang taon, nasa shoppingan sa loob ng sa isang taon, 90 hours. Ito, yung sporting activities naman, kung mahilig sa sports, ito, 100 hours. Ito, sa pagbabakasyon, nag-spend din ang isang conservative Christian ng 120 hours. Sa pagbabakasyon, sa pagre-relax sa ibang lugar. Now, tinanong ang Kristiyano na ito, how many hours continuously, kung pagsama-samahin, does he pray in 1 year? Alam mo ano sagot na lumabas? 6 hours. Naku ho. Sabi ko nga nang natingnan ko ito, Lord, kung ako ang pastor dito, paunahin mo na ako sa finish line. Alam niyo yung 6 hours in 1 year? 6 times ilang minutes sa isang oras? 60. So 360. Ay di ba, yun din yun ang halos number of days in a year? So ibig sabihin, 1 minute. At yun ay nakakalungkot. And this was the survey done before ito yung pandemic. Balik ko tayo dito sa verse nating tiningnan. 1 Peter chapter 4 verse 7. But the end of all things is at hand. Therefore, mag-shopping? No. Magbakasyon? No. Mag-TikTok? Alam nyo, pag direkta ho natin na sinabi ho dyan, malapit na ang Panginoon, so kung hindi ka pa seryoso sa pagpipray, kung hanggang ngayon baliwala sa iyo ang pagpipray, gawin mo na ito ngayon. Simulan mo na ito ngayong gawin kung ito ay hindi mo nagagawa noon. Sabi niyan, the end of all things is at hand. Ibalik ko sa inyo ang isang kwento sa buhay ni Jesus nang siya ay just a few days ipapako na sa krus. Sa Luke chapter 22, ito ang ating mababasa sa verse 39. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga olibo. Ito, gusto ko na maintindihan natin na ang bundok ng Olibo ay isa sa mga paboritong lugar na puntahan ni Lord, hindi para mag-shopping, hindi para mag-chismis, hindi para gumawa ng mga bagay na ginagawa ng nasasanlibutan. Ito ay para kausapin ang kanyang ama. Verse 40, pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. So nang sinabi ito ni Jesus, kaya niya ito'y pinakita sa kanila even before he will face the most painful experience that he could ever have in his life. Ano ang kanyang ginagawa ho? Nananalangin. Kaya ho ito ay kanyang ginagawa at ipinakita niya mismo sa mga disciples kasi ho naiintindihan ni Jesus na ang main reason kung bakit ang isang mananampalataya could not stand hardship, kung bakit ang dali niyang bumagsak sa mga tinatawag na tribulation ng buhay, why they don't have peace, why fear easily capture them is because of lack of prayers. Alam mo yan ng Lord Alam mo yan ng Diyos. Kaya ipinakita niya mismo. Bago niya harapin ho yun. Gusto mong harapin yung temptation? Gusto mong mapagtagumpayan ang temptation? Gusto mong mapagtagumpayan ang kahirapan? Gusto mo na mapaglabanan yung mga problema na maaari pang darating? Gusto mong mapaglabanan yung takot na dalaho ng pandemic? Go to God in prayers.
Kung minsan nakakalungkot, ang resting area ng mga mananampalataya, kusina. What do I mean of this? Relax tayo sa restaurant kahit may COVID. They don't know that the most peaceful place is the secret place where they met God. Ang dami yung tao na pumupunta sa mga sports center, nag-enroll sa mga tinatawag na mga yung yoga. They don't understand kung ano ang mga bagay na ito. They just hear it. Nakatulong yung mga gumagawa noon. At ito, magtataka ka, mga educated na tao, they will go. Kasi may nagsabi sa kanila. Pero hirap ka na pagsabihan ng isang educated na tao, pray ka. Ginawa ko yan nang ako ay nagka-problema. Ginawa ko yan nang naggugulo ang aking buhay, lumapit ako sa Diyos. They will not do that. Pero pag sinabi na, nag-yoga kami, nag-hiking kami, nag-bikings kami, they go. Doon mo makikita yung tinatawag na deception. So brethren, this is now the time for us to be awake. Kung hindi natin nagagawa yung pagiging na mag-pray, this is now the time for the church to be awakened. Sa Isaiah chapter 40 verse 31, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh, let me tell this to you, brethren. Your faith could never be developed if you don't have that daily communion with God. Kung ang communion mo na ginagawa ay nandoon sa tao, doon ka magtitiwala sa tao. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh, take note of the word, only those who put their trust in Yahweh. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ano ang ibig sabihin ng magpapanibagong sigla? Sa iyong pakikibaka sa mga hamon ng buhay, mapapagod ka. Pero ano ang sabi? Ang nagtitiwala kay Yahweh ay magkaroon ng panibagong sigla. It is God Himself that supplies strength to that person who trusts in God. At ang source ng strength natin ay ang Holy Spirit. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay nagpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Ito, tiningnan ko kagabi, ano ang tawag doon sa air na kung saan gustong-gusto ng agila na nandoon sila. Kasi doon ang kailangan lamang nilang gawin ay ganun Wala hong kaano-ano yun, wala hong kapagod-pagod Alam nang nila kung nasaan yun. Ang tawag pala doon thermal upward wind. Yung parabang ang init ng araw, di ba, ganito yun, mas magaan yung warm air sa cold air. So dahil sa init ng araw, umiinit yung hangin. At dahil umiinit ang hangin, yun yung tumataas. Doon siya sumasabay. So ang sun which is the light, ano ang sabi ng Bible? Jesus Christ is the light. At yung wind na kung saan naroon yung eagle, ano yun? Holy Spirit. Hindi ko sinasabi na yun pero mayroon lang akong nakikita dito na parang pwede nating ihalintulad. So ano ang sinasabi ko sa inyo dito? Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Those whose reliance is in the name of Christ and in the power of the Holy Spirit, they are the people who will keep on walking. They will be the people who will keep on running the race na hindi bibigay. Ang reason, ang strength nila, hindi nanggagaling sa kanila. It comes from God. And because God is the source of their strength, ano yan? Walang katapusan. Free-flowing. Gusto mo ng endless strength? Ayan, magtiwala ka kay Yahweh.
Oh, the brethren, sana makuha ho natin ang result nito pag na-develop sa atin yung tinatawag na pagtitiwala sa Diyos. Because this is the kind of life that we must have for us to have a life that will be pleasing to God in these last days. Pag binasa ho natin ho yung Isaiah chapter 40 verse 31, mayroon ho tayong makikita ho dyan na sinasabi sa atin ng verse na yan. Ang nagtitiwala kay Yahweh, it is our faith in God through prayers that will sustain you in times of trouble. Ngayon, baliktarin mo yan. Huwag kang mag-pray. Kaya, meron nga akong preacher na napakinggan eh. Sa ngayon daw ay hindi na kailangang sumipa ni Satanas. Kung noon daw si Satanas, kailangan pa niyang sipain ka, talaga naman gawin ang lahat para mapabagsak ang Kristiyano noon. Ngayon daw, hindi na. Hahatching lang si Satanas, bagsak ngayon ang Kristiyano. Bakit? Hindi na di-develop ang faith kay Lord. Ang reason, ayaw makipag-commune sa source ng strength. Psalms 34, verses 17 and 19. Tingnan mo ninyo ito. The righteous cried out. Kanino? And the Lord hears and delivers them out of all. Take note of the word, all their troubles. Punta ho tayo sa verse 19. Many. In this world, you will have tribulation, you will have affliction. At diyan ang sabihan, many, marami, hindi lang isa. Kung wala pa, expect this. Lalo na kung Kristiyano ka, many are the afflictions of the righteous. But, ito yung kaibahan ho dyan. Kahit na puno ka ng problema, kahit lagi ka nalang pinapasahan ni Satanas, gumagawa ng paraan si Satanas para ibagsak ka, pero ito ho, the Lord delivers him out of them all. Meron ka hong taga-rescue. Meron kang masasandalan. Yan ay walang iba. Yung sabi kanina, ang nagtitiwala kay Yahweh. At ang lahat ng yan, maranasan ho yan ng sino man na taos-puso na nagtitiwala kay Yahweh, na siya ay maiingatan, siya ay mapapatnubayan, at siya ay magagabayan. Some of you are in the worst situation now. Maaari ang iba sa inyo, ngayon ninyo naranasan ang pinakamatinding problema mula nang kayo ay maging mananampalataya. Maaari ngayon ninyo naranasan yung pinakamatindi na sabihin na ho natin na sakit at karamdaman. Hindi nyo pa yan naranasan noon. Sitwasyon sa pamilya mo, sitwasyon sa negosyo mo, sitwasyon sa buong buhay mo, ano man ho yan, ikaw ang nakakaalam yan, maaari ngayon yan, naranasan mo. Ito lang ang gusto ko na ipaabot sa iyo. Kung hindi ka pinabayaan ng Diyos noon, baby Christian ka pa lamang. Kunting verse pa lamang ang alam mo. Ilang beses ka pa lamang nakakapunta ng church. Hindi ka pa part ng small group noon. Hindi ka na pinabayaan ng Diyos. Don't ever think kung sa ngayon, worker ka na. Sa ngayon, part ka ng intercessory team. Ngayon, may ministry ka sa church. Don't ever think na pababayaan ka ng Diyos sa kalagayan mo na yan. Ano ang mababasa ho natin sa Hebrews? Ang tinutukoy ko po, verses 5 at saka 8 ng Hebrew 13. Sabi ho dyan, si Lord ang nagsabi ho niyan, 5:13, I will never leave you. I will never leave you. At ito pa ho, sa verse 8, Christ is the same yesterday. Kung hindi si Lord nagpabaya sa iyo noon, tiyak hindi ka rin pababayaan ni Lord ngayon.
That's how gracious our God is to those who put their trust in Jesus. So what must we do now that we are in the last days? Una ho, pasimplihin natin yan, pray pa more. Pangalawa ho, yan, love pa more. Love more fervently. Basahin ho natin yan. And above all things, have, ito, fervent. At ito yung, nang tinignan ko ang meaning ng word na fervent, ay ito ho, i-stretch out mo yung love mo sa iba. Yun bang para bang, kaya ginamit ko yung word na more, kasi ho, kung minsan ho, gumagawa ho tayo ng isang bagay, kasi sa tingin ho natin, yan ang dapat nating gawin para sa Kanya. Kaso lang, ang ginagawa ho natin, wa-effect sa Kanya. At dahil wa-effect yun sa Kanya, tingin ho niya, hindi pa rin natin siya love. So, ang ibig sabihin nun, i-stretch. Ito ho yung ginagamit sa mga, yung pagka, nasa race ka. Na yung para manalo ka, i-stretch mo ito para makarating doon sa finish line. Kailangan i-stretch mo ito. Yan din ang word na yan na ginamit doon sa race ng mga kabayo. Na doon sa nakasakay niya, lahat ng muscles ng kabayo, sa buong bahagi ng katawan niya, kailangang i-stretch niya. So ang ibig sabihin yun, above all things, i-stretch mo yung love mo sa Kanya, sa kapatid mo. Kung hanggang ngayon, hindi niya feel na love mo siya, dagdagan mo pa. Yun yung ang ibig sabihin ng, and above all things, have fervent love for one another. Kaya ho ginamit ko itong more, kasi sabi ko nga sa inyo kanina, ako ho mismo, lumaki ho ako sa isang family na kung saan naalala ko nga ho, yung tatay ko ho, nung ma-born again ho ako, nilapitan ko at saka gusto kong yakagin at saka yakapin. Pero ang tendency ho ng tatay ko, nung nilapitan ko siya, umiwas. Hindi ho kasi ho yun parang, hindi yun yung normal na gawa ho namin kaya nang gusto ko siyang yakapin, umiwas ho siya. At yun ay nadadala ko. Considering na ang ginagawa ko sa ngayon, it is already a form of loving them. Pero when God says stretch, tiyakin mo na dama niya, tiyakin mo na alam niya na love mo siya. And above all things, have fervent love for one another. For love covers a multitude of sin. Okay. Mayroon na tayong verse na gustong bigyan pa ng pansin dyan. Yung be hospitable to one another. Ito. Salamat kay Lord ho Dito kasi ako nag-focus kasi ito yung problema ko talaga Itong be hospitable to one another. Ito yung part na, di ba, mayroon tayong mga tinatawag na hospital. At pag ikaw ay nagdala ng pasyente sa hospital, hindi ho yan dapat tinatanong na may pambayad ba yan? Yan ba ay kriminal? Mabait ba na tao yan? Hindi ho yan. Bawal ho yun na hindi tanggapin. Kailangan, pag dinala ka sa ospital, tanggapin mo yan. Kung ano ang kailangan niya, bago ka mag-isip ng iba, ibigay mo muna. At dito, ginamit yung word, be hospitable. So kung ano ang kailangan ni kapatid, kung ano ang magagawa mo, do it. Sabi niya, be hospitable to one another without grumbling. Kasi kung minsan, dinagdag ko yung word na without grumbling. Kasi kung minsan, tumutulong ka na, pero at the back of your mind, may sinasabi ka. Kung hindi ka lang anak ng aming pastor, di kita susundin. Hindi naman yan narinig yun Sa mind mo lang yun. So ano ang ibig sabihin? Gumawa na sana ng tama na mali pa kasi may naisip na iba. Nakuha po ninyo? So sabi niyan, be hospitable, accept, give the need of that one without grumbling. Kuhaon natin.
Actually, ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13, makapag-preach man ako, makapagpahayag man ako, kung walang love, wala pa rin ako. Diyan sinabi, above all, alam nyo, pwede nyo pagdikitin ho yun. Pwede kang maging prayerful na talagang with faith Pero kung walang love, kaya sinabi, above all, yes. Sabi ho doon, balikan ko lang ho yung kanina, no? The end of all things is at hand, therefore be serious and watchful in your prayers. Yes, nagawa ko yan. But, above all things, have fervent. I-stretch mo yun. Pangatlo ho, serve pa more. Serve more. Voluntarily. Yan o. Verse 10 to 11, sabi diyan, as each one has received a gift. Anong ibig sabihin niyan? Wala kang reason na pwedeng gawing dahilan kung bakit wala kang maibabalik, wala kang magawa para kay Lord. Ay, word, each one. Kaya wala ho tayong reason kung bakit maging tamad. Wala tayong reason na pwedeng sabihin na, wala akong magawa. Kasi ang sabi sa Bible, each one has received a gift. Ano ang gagawin? Remember this ang tinutukoy yun natin ay last day. Kasi kanina sinimulan yan doon sa, but the end of all things. At sa pagpatuloy yan, sinabi niya, minister it to one another. Ibig sabihin yan, kahit may COVID virus, mayroon kang magagawa para maging kapaki-pakinabang sa kingdom of God. Amen. Minister it to one another as a good stewards of. Ito, nung tinignan ko rin ulit yung word na manifold, kakaiba ho pala yan. Pag in-apply mo yan sa color, iba-iba. So, ibig sabihin nun yan, iba-iba ang grace ni Lord sa Kanya, iba din ho sa akin. At kung bakit ibinigay ho yan ng Diyos sa bawat isa sa atin, ituloy ho natin. If anyone speaks, let him speak of the oracles of God. If anyone ministers, let him do it with ability which God supplies. Yes, sa pagmiminister, hindi inaasahan ng Diyos na gagawin mo yan sa sarili mong kakayahan. If you will do it with your own, you could not. Sabi ko dyan, let him do it with the ability which God supplies. So sa mga naglilingkod kay Lord, ang kailangan talaga na de-develop ay faith. Because you could not do it, we could not do it without faith in Him. Tingnan nun ninyo, ang kasunod niyan. God may be glorified. Ang sinasabi, pag tinignan nun natin ng mabuti ito, if you will use your gift now, in the last days, you could give God glory more. Pag tinignan natin yung verse na yan, kaya in reality ngayong last days, God expect walang Kristiyanong tamad, walang Kristiyanong tutulog-tulog. Pag tinignan natin yan, kasi sa last days, pag ginamit mo yung gift mo, it will give God the glory. Alam ko na ang pagpipreach hindi naman po talaga madali Pero pag binigyan tayo ni Lord ng pagkakataon, be sure. Ang sabi dyan, God supplies. That's what our senior pastor sinabi kanina. I don't know what to say, but God supplies. Anything that a man of God would ever need, God could do something about it. God could do something about it. Okay. Gusto ko lang na makita natin kung paano si Lord nag-supply. Balikan mo natin yung Romans chapter 5, verse 5. Now hope does not disappoint because the love of God has been poured out
Ang tanong na ang picture na gusto ko nating makita ho dito. Kasi ho, ang topic ko kasi niyan ay about love, pero pwede hong ilagay natin diyan kakayahan. Okay, the love of God has been poured out. Ang gusto ko na makita ho natin diyan, who's pouring wisdom? Sino ba ang nagpo-pour ng wisdom? Pagkulang sa love, sino ang naglalagay ng love? Yun ang gusto ko na makita natin sa verse na yan. Kasi pagka tayo ay nagtitiwala doon sa source, hindi na uubos yun. So, ibig sabihin yan, ang bawat Kristiyano ay mayroong magagawa para sa iba. These last days, may magagawa ho tayo para sa lahat. Brethren, wag ho nating isipin na itong pandemic na to ay wala ho tayong gagawin. O di kaya, nasa bahay lang naman ako, so titigil na ako sa paglilingkod. Meron akong gustong sabihin sa iyo, kapatid. Isa sa mga tanda na dapat na ma-fulfill ng mga Kristiyano, dapat ma-fulfill ko at dapat ma-fulfill mo, ay yung nakasulat sa Matthew chapter 24, verse 14. Matthew chapter 24, verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached, so will do it. It's we. Tayo po. Alam niyo kung bakit isa sa mga makikita nating reason ho dyan kung bakit hindi pa bumabalik talaga si Lord? Kahit na gusto na niyang bumalik dahil miss na niya tayo? I will use this word, ang tamad ng Kristiyano mag-share. Kasi pag na-fulfill ho yan, babalik. Yun. This gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations. And then, kaya kung titingnan nga ho talaga natin, nakadepende rin sa atin ang pagbabalik ni Lord. Ang problema, dahil walang ginagawa ang Kristiyano, hirap pa more, kasi hindi naman nagsishare. Kung sinishare sana, babalik na si Lord, less hirap na, wala na talaga. Kaya kung titingnan nga natin, bakit hindi bumabalik si Lord? Ayan, nahirapan ka na nga, hindi ka pa nagsishare. Mag-share ka, babalik na si Lord, mawawala na yung hirap. Sana ang message na to ay makapagbigay sa atin ng encouragement na to share. May pandemic, share. Church, what are we going to do now after hearing this message? Romans chapter 13, verse 11. Sabi niyan, do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Ano ang ibig sabihin niyan? Time to awake out of sleep. Kung hindi ho tayo prayerful noon, start it now. Hindi ko naman sinasabi na kung narinig ho ninyo kung gaano katagal na mag-pray si Pastora, ay gagayahin ho natin yon. Oh, praise God. Pagbalagpasan. Pero sana man lang yung kanina na 6 hours gawin naman sana na 12 hours. Ito, time to awake. Hindi na ho talaga nakaka-share. Start once again, now. Sigurado ko, marami kang kaibigan sa Facebook mo. Ang iba ho sa atin ay nagsimula na maging small group leader noon. Maaaring tumigil ka. Time to awake now. Start serving once again as a small group leader. Maring noon kabahagi na tayo ng intercessory group. Maring dati ang iba sa inyo, nagbukas na ang inyong mga tahanan para sa small group. Whatever reason na maring hindi nyo iyan itinuloy noon. Now is the time to start once again. It is high time to awake out of sleep. Alam niyo ba, pag natutulog ka,
Wala kang accomplishment. Wala kang accomplish. In reality, pag natutulog ka, taga-consume ka lang eh. Yung kinain mo, kinukonsume mo lang eh. Pagkagising mo, gutom ka na naman. Iyon ang nagagawa ho ng walang ginagawa. Papayag ka ba na ang buhay mo ay wala hong patutunguhan dahil we keep on sleeping? Brethren, now is the time to awake out of sleep. And applying this verse to our topic, church, now is the time to love more. Now is the time to pray more. And now is the time to serve more. Could we pray to God? Let's ask God to fill our heart with His love. Let's ask God to renew the commitment that we have to Him before. Let's ask God that once again, the fire of the Spirit that has been upon our heart before, it will be burning once again. And this time, hindi na tayo titigil. We will move on until Christ return. Father, I need you to do this message. The church need you, Lord. At kung mayroon man po, Lord, sa mga kapatiran ko sa ngayon, na dati ay active sa gawain, dati ay part na po, Lord God Almighty, ng small group, dati ay kabahagi na ng intercession, my dear Father, dati ay mayroon pong eagerness na kung anumang giftings na mayroon no sila, ay magamit ito para sa iyong kapurihan. If along the way, my dear God, they stop in doing it, in serving you, my dear Father, Lord, in Jesus' name, I ask and pray. Rekindle that fire now in our heart. Narito ho kami, Lord, sa iyong harapan, Panginoon. We want our lives to be useful in your kingdom. We want our lives, Lord, to be used in proclaiming the good news of salvation towards our neighbor, towards our classmates, towards our office mates, towards the people that we meet daily. Father, I ask and pray, I hear it in this church, Lord. Pag may makasama sa tricycle, Lord, hindi bababa, Lord God Almighty, na hindi pwedeng masharan. Now, rekindle that fire once again, my dear Father. I ask and pray, Lord, that the Spirit, Lord God Almighty, that causes your people before to share your words in love, let it once again be upon our heart, God. Lord, salamat po, Lord God Almighty. You enlighten the darkest part of our life. And because you enlighten the darkest paths of our life, our Father, we will not go astray, my dear Father. Hindi ko kami maliligaw, Panginoon, dahil ikaw ay nariyan, Lord. Kayo ang aming ilaw, kayo ang aming gabay, sa iyo nang gagaling ang aming kalakasan. Salamat sa tulong po ninyo. Pagpalain ninyo, Lord, ang bawat isa. Ngayon, kung first-timer ka at gusto mo na maging kabahagi ng gagawin ng Diyos sa church na ito, kung gusto mo na ang buhay mo ay magkaroon ng patutunguhan, magkaroon ng meaning, I'm telling you now, you need Christ. Ginawa ng Diyos na napakasimple ang paglapit sa Kanya. Tanggapin mo Siya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Sundan mo ang maikling panalangin na ito. Father, in Jesus' name, I commit my heart unto you. I give my spirit, my soul, and my body towards you. Forgive me, Lord,
for everything that I have done before that causes me to go astray from you. Right now, Lord, I come unto you, and I ask forgiveness for getting away, for straying away from you. Right now, Lord, I want you to hold my life. I open my heart, and I want you to give me new direction. I want you, Lord, to give me new meaning in living in this world. Salamat po sa iyong kabutihan. Gusto ko, Lord, na ang buhay ko ay maging blessing ngayon para sa iba. In Jesus' name. Amen. And now, by the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit, be with you all. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. In Jesus' name. Amen.